Hello everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett, mga kababayan. At ngayon po, mga kababayan, ito po ay tayo po ay nagre-record ng isang vlog ngayong umagang ito. Kasi kailangan ko na hong pagkasyahin ng oras sa aking buhay, mga kababayan. So, as much as possible, we want to make as many relevant content as possible. At isa ko sa pamamaraan na iisip natin ay gumawa ko ng vlog. Moving forward, baka magkaroon na tayo ng everyday vlog, mga kababayan. Let's see. Hindi ko natin alam kung paano direction ang gagawin natin sa ating channel, but definitely, it will all be for the good, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, wag niyong kakalimutan na mag-like dito sa ating live stream. Nasanay na ako sa live stream. Dito po sa ating YouTube channel na Coach Jarrett Live. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng mga Cocheros. At huwag niyo kalimutan na meron tayong second channel, yung Coach Jarrett Highlights. So, abangan niyo may mga pasabog tayo doon na darating. Kaya huwag niyo kakalimutan na mag-subscribe doon. I-click nyo yung notification bell para lagi kayong nabibigyan ng notification pag meron tayong mga bagong uploads or live streams na naka-schedule. Also, mga kababayan, yung like button, napaka-importante ho niya. Napa-click po yung like button na yan para tinuturuan nyo si YouTube ng mga bagay-bagay na nagugustuhan nyo yung ating channel at ayaw nyo na sila shadowban tayo. At pa-share na rin po. Dahil nga sa shadowban, ang epekto po sa ating channel ay ito po hindi ho ipinapakita sa mas maraming tao. So, pa-share na lang po itong ating live stream or ito ating, I will upload this as live stream anyway. So, pa-share na lang po ito para marami hong makapanood. Okay. Pag-usapan po natin itong topic na ito na very, very recent. The past few days kasi, mga babayan, alam naman ho natin na ang ombudsman ay nag-iimbestiga na dito sa kaso ni Sara Duterte, no? At inutusan niya ang Vice President Sara Duterte at ang mga kasama niya sa OVP at sa DepEd na sumagot sa aligasyon ng plunder, mga kababayan. Plunder. Napakabigat tong kasong yun, mga kababayan. Ang plunder excuse me, ay ang pagnanakaw ng higit sa 50 million pesos o pagnanakaw sa kaban ng bayan ng higit pa sa 50 million pesos. Yan po ay isang krimen. Krimen ho yan. At dahil dito, iimbestigahan ng ombudsman ang Office of the Vice President at ang DepEd. And ang mga babayan, ito po ay na-trigger dahil sa committee report. At dahil nga po marami ang aligaga, marami ang kinakabahan dito sa pag-iimbestiga ng ombudsman. Dahil maaari daw itong gamitin para panakipbutas kay sa impeachment trial ng Senado. Pero mukhang mga kababayan bigla nagkaroon ng pagpapalit ng direksyon ang ombudsman. Oo. Alam niyo sinabi today? Sabi ho kanina, or well, in this case, kahapon ng ombudsman, pauunahin daw nilang matapos ang impeachment trial. Uy! Finally, Ombudsman Martires, kinabahan ka rin. Baka tinawag na ng kanyang konsensya. Baka siya medyo binulabog na ng kanyang konsensya at mas pinili na niya ngayon ay hindi maging Duterte lucky. Lucky, ibig sabihin na tao or utusan. Yun ang mas tamang term dyan, utusan eh. Ito ang sinabi ng Office of the Ombudsman, mga kababayan. Uy, wait, tanggalin natin si chatroom kasi hindi tayo naka-live. Diba? Hindi tayo naka-live tanggalin si chatroom. Excuse me. Okay, ito ang sabi. Ombudsman to await result of VP Sara impeachment trial, says Martires. Ayan na tayo, mga kababayan. Mag-iintay daw sila. Sabi ho sa balita, the Ombudsman Samuel Martires said his office would wait. Mag-iintay daw sila, mga kababayan, na matapos ang impeachment trial ni Sara Duterte bago sila mag-umpisang mag-imbestiga. Oo. Panoorin nga natin itong balita na ito, mga kababayan. Ito yung balita tungkol dyan. Sa mga akusasyon tungkol sa pag-aksyon nito sa reklamo kaugnay ng paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds.
Giit nito, hindi inaagaw sa Kamara ang kapangyarihang mag-impeach. Maghain ng kontra salaysay ang Vice kaugnay ng reklamo. At nakatutok si Joseph Moro. Nagsumite na ng kanyang sagot o counter-affidavit si Vice President Sara Duterte sa summons na ipinadala sa kanya ng Ombudsman. Ito ay kaugnay ng reklamo base sa committee report ng Kamara na inihain sa Ombudsman. Kaugnay ng umunima ng mayang paggamit niya ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Pagkatapos naman ito ay bibigyan din ng Ombudsman ng 10 araw ang Kamara para sa kanilang tugon sa sagot ng Vice President. Ikinagulat ng Kamara ang pag-aksyon ito ng Ombudsman sa committee report ng Kamara. Ikinabahala pa ng ilan na baka makaapekto ito sa impeachment complaint sa Senate Impeachment Court, lalo na kung sakaling i-dismiss o ibasura ng Ombudsman ang findings ng Kamara. Pero sabi ni Ombudsman Samuel Martires, kung ayaw daw ng Kamara na may makaapekto sa impeachment laban sa Vice President, bakit daw isinumite ng Kamara ang committee report nito sa Ombudsman? Ang Office of the Ombudsman, pag nakatanggap ng committee report from both houses, from any of the house, from the Senate or from the House of Representatives, we treat it as a complaint. We do not treat it as a paperweight. In fairness kay Samuel Martires, mga babayan, tama ho siya dyan sa punto na yan. Tama ho siya dyan sa punto na yan. Ang committee reports po, kapag nakakarating ho yan sa Ombudsman, they treat it really as a complaint. Lalo na kapag itong committee report is, kumbaga, ito napagsang-ayunan ng either the Senate or the lower house. Actually, mga kababayan, tulad nung sa kaso ng Farmally, yung kay Duque, yung sa kaso ng Farmally, hindi ho yan pinirmahan ng maraming senador. Oo. Pero the Ombudsman acted on it at sila po ay hinabla na nila through the office of Richard Gordon nung siya po ay senador. Kinasuhan nila si Duque at si Lau ng kasong kriminal. So it's the same thing. So ito mga kababayan, honest to goodness, I think this was a misstep on the sa partido po ng Kamara de Representante. Pero mga kababayan, kahit na po na gano'n ang sitwasyon, dapat ho maging patas at kailangan sumunod po sa batas ang ating Ombudsman. At ang sinasabi po ng batas patungkol dyan, excuse me, ang sinasabi na po ng jurisprudence tungkol dyan, mga kababayan, may desisyon na po ang Korte Suprema na dapat magbigay pugay muna o mag-give way muna ang investigasyon ng Ombudsman sa impeachment trial. Oo. Ito po ay kinote na nung nakaraan ni Congressman Joel Chua. At ito rin po ay ni-raise ni Congresswoman Laila De Lima. Alam naman natin lahat yan, mga babayan. So ito pong si Samuel Martires, although he is correct sa pagsasabi na ang pag-iimbestiga ng Kamara de Representante, ng Ombudsman sa mga committee reports ay within their jurisdiction, kailangan ho muna nilang magbigay pugay sa impeachment trial. Hindi ho nila pwedeng pangunahan yun. Oo. So, yun ako kasi nakakagulat. Ba't parang pinangunahan? Ba't parang minadali ng Office of the Ombudsman etong kaso ni Sara Duterte? Yun ho yun, mga babae. Yun ho talaga yung crux of the issue. Oho. Kaya, merong complaint. Oo. Tuloy natin. Or a scratch paper na titingnan lang namin. So, sino magiging complainant dito? Alang nga naman ang maging complainant ang Office of the Ombudsman. Sinagot ni Martires ang mga akusasyon ng kanyang paggalaw ay dahil appointee siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2 posisyon sa gobyerno. Hindi ko naman ikinahihiya, hindi ko itinatatwa na ako'y naging Associate Justice ng Supreme Court dahil kay Digong.
hindi ko rin itinatatwa na ako'y naging ombudsman dahil kay PRRD. Mula nang ako'y inappoint ni Digong sa Supreme Court hanggang sa ombudsman, ni minsan ay hindi nakiusap sa akin si Digong. Hindi raw nakiusap sa kanya si Digong. Mula nang siya daw ay naging justice hanggang sa naging ombudsman. Walang problema naman doon. Oo, wala akong problema doon na hindi nakiusap. Baka kasi hindi na niya kailangan makiusap. Alam niyo yung ibig sabihin natin, mga kababayan? Doon na hindi na niya kailangan makiusap. Baka kasi meron na kayong pagkakaintindihan. Yun. Oo, baka nagkakaintindihan na ho kasi kayo. Oo. Bakit? Kasi mga kababayan, si Samuel Martires po ang nagbigay proteksyon sa salin ni Rodrigo Duterte. Siya ang nagbigay proteksyon dyan sa salin ni Rodrigo Duterte. Wala akong nakakita niyan, mga kababayan. Ng salin ni Rodrigo Duterte simula 2018, if I'm not mistaken, 2018 hanggang 2022. Wala akong nakakita na salin ni Rodrigo Duterte. And marami hong mga kaso na galing sa mga tao ni Rodrigo Duterte na hanggang ngayon hindi pa umuusad. Di ba? Hindi pa rin umuusad yung kaso ni Magalong. 3 graft and corruption charges yun. Yung sa kay Baguio City Mayor Magalong. Oo, yung naghuhugas kamay dyan sa ayuda. Hugas kamay siya, akala mo purong-puro, napakalinis, yun pala, may kaso sa ombudsman, 3. Hindi pa umuusad yun, mga kababayan, hanggang ngayon. Yung kaso ni Harry Roque na hanggang ngayon ay nakabinbin pa rin sa ombudsman, ay hindi pa rin umuusad. Oo. Pero ano yung umusad? Yung kaso ni Sara Duterte at yung kaso ni Gwendolyn Garcia. Na alam natin, mga kababayan, na parang minadali. And pwede rin mangyari na madaliin yung sa impeachment trial. Oo. Habulin bago magdesisyon para ma-acquit si Sara Duterte. It can also happen. Pwede mangyari yun, mga kababayan. Hindi ko natin alam kung paano nila gagawin, but it can happen. Pwede ho yun. At so ito po, sa statement na to ni Samuel Martires, at least we can hold him accountable. Oo. Nagbitaw kasi siya ng salita, hindi niya papangunahan ng impeachment court. So ngayon, may babalikan tayo. Pag inunahan niya yung impeachment court, o depende na siyang balikan sa kanya mga sinasabi. Di ba? Ganun lang makasimple yun. Nakiusap sa akin si Digong. Sa mga nagsasabing sana ay patapusin muna ng Ombudsman ang Senate Impeachment Court sa paglilitis nito. Do I look stupid to you? Did I in the past do something that is against the law? Okay. Sabi niya, did I do do I look stupid to you? Sabi niya. Did I do something in the past that violated the law? Ano niyo, mga kababayan, hindi ho stupid si Martires. Hindi ko siya tanga. In fact, he is so smart na naging associate justice siya ng Korte Suprema. In fact, he is so smart na naging ombudsman siya ng Office of the Ombudsman ng Pilipinas. He's that smart. He is so smart that he can find many loopholes in our laws. Kaya niyang hanapan ng butas ang ating mga batas, mga kababayan. He's that smart. At alam na rin natin yung track record niya para sa pagprotekta kay Rodrigo Duterte. Oo. So, hindi rin niya maitatanggi na mayroong posibilidad na mangyari yun. So, tingnan natin. Diba? Tingnan natin kung anong gagawin niya sa mga susunod na linggo bago siya ma-retire. Kasi magre-retire na siya sa July 17 eh. 'Di ba? So tingnan natin kung ano yung mga gagawin niya sa mga susunod na araw. Tuloy natin.
Ayon kay Ombudsman Martires, fact-finding ang ginagawa ng kanyang opisina na hindi makakaapekto sa impeachment. We are not grabbing the powers of Congress to impeach an impeachable officer. No. Neither are we trying to supplant the findings of the House of Representatives with respect to the impeachment complaint of the Vice President. We are not going to dismiss anything. What is there to dismiss? When our power is only to investigate. Paliwanag pa ni Martires ang ginagawa nilang investigasyon nakadepende pa sa kalalabasan ng impeachment court. What we have at the moment is the power to investigate and not to prosecute. The Ombudsman or any Totoo yan mga kababayan, wala ho silang kapangyarihan mag-prosecute. Kasi nga mga kababayan, impeachable officer si Sara. At nasa law ho yan, nasa batas ho yan ng Ombudsman law, na kapag impeachable officer, wala silang kapangyarihan na magdisiplina ng mga impeachable officers. Anyone else? Pwede. Impeachable officers hindi. Including, so impeachable officers, kasama ang mga miyembro ng Kongreso at ang miyembro ng Hudikatura. Yun lang ang pwede. So, to Martires' credit, at the very least, masasabi natin na, okay, at least, alam niya yung batas. Alam niya na yung mga limitasyon niya. Pero ang tanong, iba kasi yung alam sa gagawin. Yun yung diferensya dyan mga kababayan eh. Hindi ko kasi natin alam kung gagawin ni Samuel Martires yung kanyang mga sinasabi dito. Yun ang pagkakaiba niyan. Hindi ko natin alam. Baka magulat na lang tayo bago mag-impeachment, bago pa mag-umpisa ang impeachment sa July 28 at July 28 ba? Parang gano'n, July 28 nga. Or sorry, after ng SONA pala. The SONA is July 28, so after that. Baka mag-iba ang ihip ng hangin. Baka bago mag-July 27 sa kanyang retirement or on the day of his retirement, biglang maglabas ng desisyon ng Office of the Ombudsman, dismissing Sara Duterte of all the charges na inaakusa sa kanya. Hindi natin alam. Ako, kapag mangyari yun, I won't hold my breath. Isipin ko na lang, okay, protector ni Digong eh. Kung mangyayari yun. Pero sana, wag mong gawin. Samuel Martires. Wag mong gagawin yun. Painggan mo ang tip sa'yo ng kaibigan mo. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ayan, tulad niyan. Di ba? Wag mo subukan. Nawala. Sorry. Di ba? Wag mo subukan. Masisira ang buhay mo. Wag niyo subukan. Kung ayaw niyo masira ang buhay niyo, di chill lang kayo dyan. Hayaan nyo lang sila. Pero, huwag nyo pakialaman yung impeachment. At least ngayon, mga kababayan, masasabi natin na nakapagbitaw na ng salita si Martires. So, we'll just have to hold him to account. At least we can do that. Pero ito pa, isa pa pasabog, mga kababayan. Sumagot na rin ang Kamara de Representante doon sa isinumite na answer ad cautelam or answer ad cautelam ni Sara Duterte. Sumagot na rin mga kababayan ang House of Prosecution. At sinasabi nila sa kanilang reply doon sa answer ad cautelam ni Sara Duterte, Hoy, Senado, impeachment court, umpisahan nyo na yung trial. Buti na lang. Kasi napakawalang kwenta raw kasi ng mga sinagot ni Sara Duterte. In fact, mga kababayan, imagine, 16 na abogado. All of them high profile. All of them are experts. All of them, lahat sila mga kababayan, mahuhusay ang mga yan. Tapos ang dumurog lang sa kanila, isang tao.
Ito yung ibig sabihin nung UST constitutional law professor, o nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Nung sinabi niya, minsan sa kaso, pag mas marami kang abogado, mas delikado. Bakit? Kasi ang tingin, ang interpretasyon ng napakaraming abogado, mahina ang iyong laban. Kaya kailangan mo ng maraming abogado. Ito yung sagot ito yung sagot ng spokes ng Kamara de Representative, which is si Attorney Bukoy. Panoorin natin. Hiniling ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court. Natanggihan ang kahilingan ni Vice President Sara Duterte na pag-dismiss sa kaso. Sinagot din ng prosekusyon ang mga puntong tinukoy ni Duterte sa kanyang reply sa summons ng korte. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tinanggap ngayong hapon ng Senate Impeachment Court ang submission ng House Prosecution Panel. Tugon nila ito sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa summons ng Senate Impeachment Court. Yun. Dito idiniin ng prosekusyon na dapat tanggihan ng korte ang hiling ni Duterte na i-dismiss ang kaso ng walang paglilitis. Kailangan daw isagawa ang paglilitis para mapagtibay ang hustisya, panindigan ng mga Correct. prinsipyo ng demokrasya, Tama. at idiin na walang nakatataas sa batas anuman ang kanyang katungkulan. Correct. Hanggang ngayon, walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa rin paliwanag. Lato tayo nanguhula pa rin. Tinuri niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. It's a Yung sagot daw ni Sara Duterte, walang halaga. Yun daw ang basura. Kasi nga, ang sabi ni Attorney Bukoy, general denials lang daw ito. Wala raw siyang sinagot doon sa mga aligasyon. General denials lang. Parang ginagawa niya sa mga hearing dati. 'Di ba? Anong ginawa mo sa pera ng sa confidential funds? I reserve the right, blah 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 blah. Ganun, general denial lang. Hanggang ngayon wala pa rin kwenta. 'Di ba? Kaya nga tamba la boba 'di ba? Si Sara Duterte. Tamba la boba. Tamba la boba, itong si Sara, yan na naman siya. Tuloy. kind of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial. Specific denial. Hindi totoo sapagkat. Ito ang Period. totoo. Wala nun eh. Period. Sa sinabi ni Duterte na wala na raw hawak na articles of impeachment ang Senate Impeachment Court dahil binalik ito sa Kamara, Maliho ito. Nung sinerve po yung summons, nandun yung articles impeachment, na natanggap naman niya, and sinagot niya. Nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. pinabulaanan din ng prosekusyon ang sinabi ng bise na lumabag ang articles of impeachment sa constitutional provision na nagbabawal sa pag-initiate ng mahigit isang reklamo sa isang opisyal Malinaw sa na loob yan. ng isang taon. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints. Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan, just to bar other legitimate impeachment complaints. Kinontra rin ng House Prosecution Panel ang sinabi ng bise na hindi pwedeng tumawid ang impeachment proceedings mula sa 19th Congress patungo sa 20th Balag. Congress. Maliraw ang intindi ng depensa sa tinukoy nitong kasong Balag versus Senate of the Philippines. Sabi ng prosekusyon, malinaw raw na sinabi ng Korte Suprema na ang Senado ay isang continuing institution Correct. at Tama hindi yan. ito nabubuwag sa kada eleksyon. Mga kababayan, that's a legal doctrine. Oh, basic yan. Constitutional law 1 yan. Nag-aaral na, sorry, excuse me. Pinag-aaralan namin yan sa Consti Law 1.
Oh, Article 8 ng Consti. Mababasa nyo doon, Legislative Department. Andun sa Senate. Although it is not written as yung word mismo ng continuing body. Wala ho doon. Pero it is implied on how senators are elected. Nasa Article 8 kasi mga kababayan, nakasulat doon, every election, 12 senador lamang ang ihahalal. Ilan naman total na senador? Even in the Constitution, nakasulat 24 ang senador. Pero every election, 12 lang ang hinahalal. It is because of the doctrine that the legal doctrine that the Senate is a continuing body. Bakit? Kasi mga kababayan, hindi ko katulad ng nasa Kamara de Representante. Ang Senado po kasi, ang trabaho po nila ay national issues. Pag-legislate ng batas tungkol sa national issues. At hindi ho pwedeng mawalan ng senador kada eleksyon. Kailangan meron ka pa rin quorum. Para kapag nag-hearing ka, meron kang quorum. So, ganun ho yung naging sistema. Oo. At para maipagpatuloy ang mga hearing at pag-legislate ng batas, ganun ang ginawa. Every elections, 12 lamang ang bababa. At 12 ang papasok. Making the Senate a continuing body. Di ba? They can pick up where they left off. Ganun ang sistema. At kaya nga it is not even a question that should be raised dito sa impeachment trial. Kasi matik ho yan. Ang nag-imbento lang ho niyan, mga kababayan, na hindi pwedeng tumuloy si Sara Duterte. Ang nag-imbento lang ho niyan ay si Chis Escudero. Wala hong iba. Imbento lang ho nila yan. Alam din ho kasi nila na ang Senado ay continuing body, pero syempre dahil gusto nilang ilusot si Sara sa impeachment, ganun ang gagawin nila. Sa sinabi naman ng kampo ng bise na walang statements of ultimate facts, sagot ng prosecution, may bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-code siya ng rule of procedure na paso na. Kaya ang hiling ng prosekusyon sa korte, simulan na ang paglilitis. I-convict ang bise, iutos ang pagtatanggal sa kanya sa pwesto at patawa ng habang buhay na disqualification sa paghawak ng anumang public office. Siya nawa. Siya nawa. Agree. Siya nawa. Amen. It is respectfully prayed that the Honorable Impeachment Court proceed to trial, number 1. Render a judgment of conviction, number 2. Remove her from office of the Vice President, number 3. And order her perpetual disqualification from holding any public office. Siya nawa. Sana ho yan ho talaga ang mangyari, mga kababayan. And that's all. Yun naman ang gusto natin, mga kababayan, di ba? Magkaroon ng hustisya sa bansa. Sundan natin ang rule of law. Kung ang batas ay nag-a-apply sa ating mga hampas lupa, sa ating mga naghihikahos, nagtatrabaho, dapat mag-apply din yun sa mga malalaking tao. Oo. Kasi at the end of the day, the law is the great equalizer. At yun lang ho makapagpasiguro na lahat ng Pilipino ay tinatrato ng pantay-pantay. At sana po ganun ho ang mangyari dito sa impeachment trial na ito. Sana ho. Siya nawa. Okay, so mga kababayan, maraming salamat sa panonood nyo po na itong video na ito. Maraming salamat sa patuloy na magsuporta. Huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. And I'll see all of you po sa ating next live stream. God bless everyone. And see you in our next video. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?